sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man nung unang-una na ang tao'y nalugmok sa sala, pinangakong ang Birhen ay magpilihi. Ang sanggol niya'y Magsaya nating ipaghandang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapanalig, tayo po ay nasa ika-4 na araw na ng ating Misa Novena bilang paghahanda para sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ating ipanalangin ang ating mga intensyon at ay patuloy nating hangarin ang ating pong paglilingkod at ang ating pong nais sa buhay, lalo tigit ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, amainin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, hari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang na mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at maipagdiwang namin ng di magmamaliw na pag-ibig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan.
Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilika at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong paputulan ng buhok, pagkat mula sa pagkanyang pagsilang ay tatalaga niya ang Diyos. Siya ang magsisimulang magliligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinakalibutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalan niyang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kang papupurihan ng iyong kapangyarihan. Lagi kang papupurihan ng iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kubliang ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kang papupurihan ng iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inalagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala kong inasang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kang papupurihan ng iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mo'y katangiay, iyayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kang papupurihan ng iyong kapangyarihan. Lagi kang papupurihan ng iyong kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sang ako ang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami. Halina tubusin kami. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos
at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang ano-ano'y napakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias sa sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakanak na isang lalaki at Juan ang ipangangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan na matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita at sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At ngayoy nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapanalig. Ang pagpapala at ang kabutihan ng ating Panginoon ay mapas sa inyong lahat. Mga minamahal kong mga kapanalig, tayo po ay nasa ika-4 na araw na ng ating Misa Novena. At patuloy tayong nagninilay sa dakilang paghahayag ng kaligtasan ng ating Panginoon tungo sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga po sa ika-4 na araw na ito, ay binibigyan tayo muli ng mensahe ng ating Panginoon na nagdadala sa atin upang lalong lumalim ang ating pagninilay. Sapagkat kung ating matatandaan nung unang araw, ipinahayag sa atin na si Juan ay parang isang maningas na ilaw na nagdadala ng kaliwanagan at naghahanda sa pagdating ng Mesiyas.
At nung ikalawang araw, ay ating pong nakita na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. At siya ay pumasok sa kasaysayan ng tao. At ito isang paanyaya rin sa atin na ating muling tingnan ang ating misyon sa loob ng ating pamilya at sa ating pagsilang dito ay makita natin ano ang ating magagawa bilang mga Kristiyano. At ang noong ikatlong araw ay binigay sa atin si San Jose na nagdadala sa atin ng pagsunod bilang isang matuwid na tao. At ngayon mga minamahal ko mga kapatid, sa ikaapat na araw na ito, ibinibigay sa atin ang iba pang mga tauhan sa panahong ito ng Adbyento. Si Manoah at ang kanyang asawa, si Samson sa unang pagbasa. At sa ating Ebanghelyo, si Elizabeth at si Zacarias. Kaya tatandaan natin mga kapanalig, sino-sino ba yung mga taong ginamit ng Diyos bago dumating ang tagapagligtas. Kaya po sa araw na ito, ang mga taong ito na ibinigay sa atin ay nagpapaalala sa atin, una, sa pananalangin. Ang mga taong ito ay malapit sa Diyos. At narinig natin sa Ebanghelyo na si Zacarias ay pinagpakitaan ng anghel. At ang sabi ng anghel, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Ibig sabihin mga kapatid, sa kabila ng kanilang katandaan, sa kabila ng kanilang hangarin na magkaroon ng anak, dahil sila ay mga matatanda na, ay sila ay dininig ng Diyos. At ito yung nagpapaalala sa atin na ang panalangin ang siyang nagpapatibay ng ating buhay, nagpapatatag ng ating pananampalataya upang tayo ay huwag mawala ng pag-asa. At sa katunayan sa ating misa nobenang ito, ang dami-dami nating mga intensyon, ang dami nating ipinapanalangin, panalangin para sa ating kagalingan, panalangin para sa kaayusan ng relasyon, panalangin para sa ating pagtatrabaho, at iba pang mga intensyon na ating inihahain at sinasabi sa Diyos. Pero ang tanong nga sa atin, matutupad kaya? Ipagkakalob kaya ng Diyos kaagad ang panalangin ito pagkatapos ng 9 na araw na ito? O sa Pasko kaya ay matutupad na ang ating hinahangad na panalangin? Pero ang nakita natin kina Zacarias ay ang kanilang patuloy na pananalangin. Kung tutuusin mga kapatid, dapat tumigil na si Zacarias sa kanyang panalangin na magkaanak. Kung sasabihin niya natin 80 anyos na si Zacarias at si Elizabeth ay 70 anyos na, masasabi pa ba natin magkakaanak sila kahit na anong luhod nila, kahit anong dasal nila? Siguro sa ating kaisipang pagkatao, sasabihin natin imposible na. Pero sabi nga ng anghel, dininig ng Diyos ang panalangin mo. No? Siyempre, bilang tao, siguro masasabi natin na si Zacarias talagang nagduda. No? Dahil talagang, sa tanda kong ito at sa tanda ng asawa ko, magkakaanak pa kaya? Pero ang panalangin ang naging dahilan. Yung panalangin hindi nagsasawa. Panalangin hindi tumitigil, mga kapanalig. Panalangin na hindi tayo lumalayo sa Diyos. Kasi sa ating buhay panalangin, kapag hindi tayo dininig kaagad ng Diyos, tayo nagtatampo, tayo nagagalit, tayo lumalayo sa Diyos, wala na tayong gana magsimba, wala na tayong gana magdasal. Pero itong unang paanyaya sa atin ng Diyos, magdasal at huwag magsasawang sa pananalangin. Huwag titigil. At yan ang paanyaya sa atin ngayong panahon ng ating paghahanda. Magdasal. Pangalawa, mga minamahal ko mga kapatid, ang ipinapaalala sa atin ng Diyos ay ang ating pakikinig. Sapagkat
si Zacarias dahil nga sa kanyang pagdududa, sa kanyang kawalang katiyakan. Kung totoo ba ito sinasabi ng anghel na ito? Na dininig ng Diyos ang aking panalangin? Na magkakaanak kami? Pero, kailangan pang mapipi ni Zacarias. Kailangan pang manahimik para maunawaan ang plano ng Diyos. At ito, mga kapatid, ang siyang paalala din sa atin. Kasi kung tutusin, ang punto nito, yung pananahimik no? Pero kailangan ding makinig sa pananahimik. At ang pananahimik at pakikinig ay hindi natin mapaghihiwalay. Kaya nga niloob ng Diyos na mapipi si Zacarias upang makapanahimik at makapakinig sa Diyos. Kasi nga, nag-react agad si Zacarias. No? Paano mangyayari ito? No? Kami matanda na. No? Natitiyak ba natin na mangyayari ito? Totoo ba ito? Matanda na kami ng aking asawa. So, nandun ang punto ng kawalan ng pagtitiwala. No? Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid, sa buhay natin, manahimik muna tayo bago tayo mag-react. No? Kapag tayo ay nagkakaproblema, kapag may narinig tayo hindi maganda, kapag nagdududa tayo, salita tayo ng salita, mga negative thoughts ang ating nasa isip. Pero ito ang paalala sa atin ng Diyos. Manahimik ka muna. Intindihin mo muna ang aking nais sabihin. Unawain mo muna itong planong ito. Kaya nga kay Zacarias, 9 na buwan siyang pipi. Palagay ko naman po sa 9 na buwan na yun, ay talaga naintindihan na ni Zacarias ang kalooban ng Diyos. At tayo, mga kapatid, may panahon pa ba tayo para manahimik? Para makapakinig? Salamat sa Diyos dahil meron tayong recollection na 1 araw, at least 3 araw na retreat, 5 araw na retreat. Pero napaka-igsi nun, compare kay Zacarias na nag-retreat talaga siya ng 9 na buwan. Nanahimik talaga siya, malalim niyang inunawa at ipinaunawa ng Diyos na ang isisilang ay magiging tagapaghanda sa pagdating na Mesiyas. Manahimik at makinig. At ang panghuli, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pananalangin at pakikinig, nandoon ang pagtitiwala. At ito ang ipinakita naman ni Manoah at ang kanyang asawa at si Elizabeth at ang kanyang asawang si Zacarias na sa kabila nito, magtitiwala kami na matutupad ang plano ng Diyos. Pagtitiwala. Kaya sa ating pananalangin, napakahalaga yung disposisyon na buo ang ating pagtitiwala. Sa ating pananalangin ngayong Misa Novena, ay tayo ay inaanyayahan na lubusan tayo magtiwala na ibibigay ng Diyos ang pinakahangad ng ating puso. Ano bang hangarin natin? Ano bang hinihiling mo sa Diyos ngayon? Kagalingan ng iyong anak, kaayusan ng inyong pamilya, maayos sa trabaho, kapayapaan ng pag-iisip at puso. Nababatid ng Diyos. Ano ang iyong hinihiling? Ano ang iyong hangarin? At magtiwala tayo na ibibigay ng Diyos ang ating mga panalangin. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, sa Misa Nobenang ito, na patuloy tayo naglalakbay, hari nawa ay lalo pang tumibay ang ating buhay panalangin, buhay pakikinig, at buhay pagtitiwala, sapagkat ang lahat namang ito ay mayroong kaganapan ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Amen.
Hindi madadaig sa kagandahang loob ang Diyos. Sa takdang panahon, ipagkakaloob niya ang mga hangarin ng ating puso at ng kanyang bayan. May pagtitiwalang sumasamo tayo sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kahit sa gitna ng mga pag-alinlangan, naway patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad din na Zacarias at Elizabeth, ang mga magulang naway tanggapin ang mga supling na may pagmamahal at pananagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga kabataan, naway maraming bukas palad na tumugon sa panawagan sa pagpapari at buhay na naatalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway pagalingin ng Panginoon at ang mga nasa bingit ng kamatayan ay magkaroon ng kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong Espiritu nang sa gayon ay salubungin namin ang aming tagapagligtas na may galak at sigla. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan at asat, mga pusong tapat. Sama namin sa iyong galak at kapayapaan, nawa'y kamtin. Pawis at biyaya ng langit sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid. Ubungan ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga nakahain sa dambana. Itong aming abang nakayanan ay magkamit nawa ng kapupunang kabanalan na idinudulot ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan na mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang.
Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinakalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili at hiramin, bilang pagkain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo
sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, tumawag tayo sa ating Ama sa panalay tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuri. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, bilang pagtanaw ng utang na loob sa aming pinagsaluhan, kami ay panatilihin mong nananabik sa mga darating mong bigay upang mapaghandaan naming tanggapin na marangal ang pagsilang ng aming manunubos na mahal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo para sa panalangin sa mga may sakit. Sama din natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating mga nasa ospital at nasa ating mga tahanan. O makapangyarihang Diyos at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas na mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban. Sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kami nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo.
taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho, kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Tahimik po nating ipanalangin ang mga kapatid nating may sakit. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya. Mangyaring gumawa ka pa ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila makabalik sa paglilingkod. Kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. at pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, naialay na natin ang banal na misa. Humayo kayo at laging manalangin, makinig at magtiwala sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kay lamig na ng simoy ng hangin, tayo na't magsimbang gabi. Siyang na araw na ating tutupin, gigising at pananalangin. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tumusig. Tuwing sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang, sapagkat si Kristo'y darating upang lahat ay tumusig. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.